Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence na ko po asawa ni Emil Sumangil na nawagan sa netizen na babahala sa kaligtasan ng kanyang mister, mga kabibig. Yan po ang balita sa bandera ngayon kung saan itong si Emil Sumangil, ito yung GMA reporter na kung saan kanyang ibinulgar ang nangyari sa mga sabongeros, mga kabibig, at nadamay ang pangalan ni Atong Ang at ni Gretchen Barreto, allegedly. So hindi pa sure o hindi pa klaro kung may kasalanan itong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto, mga kabibig. Marami ang nag-alala ngayon sa kaligtasan ng puso broadcast journalist na si Emil Sumangil matapos ang kanyang naging panayam sa whistleblower sa kaso ng mga missing sabongeros. Matatanda ang eksklusibong nakakapanayam ng 24 Oras anchor si Julie Dundon Patidongan o si alias Totoy tungkol sa pagkawala ng mga sabongero mula noong 2021. Mas lalo pang tumindi ang pag-alala ng mga netizen matapos ang pagbahagi ng asawa ni Emil sa kanyang Facebook account ng personal prayer para sa kaligtasan ng mister. Itong Biyernes, July 4, nag-post si Michelle Sumangil ng kanyang pasasalamat sa mga taong nagmamalasakit sa asawa, mga kabibig. Sabi niya, we would like to thank the netizen who first initiated and called for the safety and protection of my husband, Emil Sumangil. Your concern and prayers and vigilance have brought light and strength to us during this time. And the same time, mga kabibig, nagsalita na rin si Emil Sumangil hinggil sa issue na ito na nagpapasalamat siya na maraming mga tao ang talagang nag-concern sa kanya na talagang hindi siya pababayaan. Sabi na mga ilang netizen, protect Emil Sumangil at all costs. Inihayag na ilang netizen ang kanilang pangamba sa kaligtasan ng broadcast journalist na si Emil Sumangil matapos niya unang napanayam si Julie Dundon Patidungan alias Totoy ukol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pati si Rowena Guanzon ay nag-post sa kanyang social media kung saan sabi ni Attorney Rowena Guanzon na protektahan natin si Emil Sumangil, mga kabibig. Nako, delikado ang buhay ni Emil Sumangil pala. Meron akong video, kabibig ba, itong kung saan nagpa-interview itong si Atong Ang at ang pamagat nito, Emil Sumangil nanganganib kay Atong Ang dahil sa interview kay alias Totoy. Pero we're not sure, kabibig, ha? Ako naman naniniwala na someday lalabas talaga ang totoong istorya kung sino talaga ang nasa likod ng mga nawawalang sabongero. So ito, kabibig, ang isang video na kung saan kumakalat ngayon. Ito na. Lalo na sa Channel 7, kapag kahapon, nakikiusap lang sa media, gawin yung fair lang. Katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas na niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin mo na bago maglabas, both sides ilabas. Story. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. May mensahe naman ng asawa ni Emil sa kaligtasan ng kanyang asawa. We would like to thank the netizens who first initiated and called for the safety and protection of my husband, Emil Sumangil. Your concern, prayers, and vigilance brought light and strength to us during this time. Lalo na sa Channel 7, kapag kahapon, nakikiusap lang ako sa media, gawin yung fair lang. Katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas na niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin mo na bago maglabas,
both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. May So yun kabibiga, yun ang ang reaksyon ni Atong Ang hinggil sa istoryang inilabas ni Emil Sumangil tungkol sa mga sabongero. May point naman si Mr. Atong Ang na sana before na, sabi ni Mr. Atong Ang na before ilabas sa TV, dapat sana kinuha ang side din ni Mr. Atong Ang hinggil sa istoryang ito. So parang na-judge si Atong Ang at si Gretchen Barreto, mga kabibig. So, ito ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa mga nangyayari ngayon kay Emil Sumangil. Sabi dito, GMA ang responsible sa security niya. I don't know why, but I just had dream about him last night because I too was praying for his protection against the evil. I mean, syempre, hindi nila basta gagalawin si Emil dahil papatunayan lang nilang tama yung statement ng whistleblower. Pag may nangyaring masama kay Emil, which is wag naman sana, sila agad ang suspect. Oh. Sabi ng iba, Emil, magpa-blatter ka na. Kasi alam mo na kung sino ang pwedeng papatay sa'yo. Oy, grabe naman yan. May death threats ba si Sir Emil? Posible, nakatanggap siya. Posible ka ba kabibig? Kasi it's because of this current event ngayon na trending at pinag-usapan. Hindi lang pinag-usapan, kundi mga malalaki at may pangalan ang nasasanggot sa issue na ito. Ito pa. It's not easy on the situation for Emil's family's safety. Tama po. GMA management ang kikita ng malaki sa balitang yan. Tapos news anchor nyo ang ilalagay nyo sa alanganin. Uy, ito si RG Bardiago. Ganoon talaga matagal ng ganyan gawain ng mga journalists. Kapag may giyera nga madalas nagre-report sila sa frontline. Kahit napakadelikado, lalo na may sakuna tulad ng bagyo. Correct po. Kaya dapat dito sa Pinas, isipin na lang natin kaligtasan nila dahil ang news anchor din ang mapapahamak. Ito pa. Hindi si Emil ang gagalawin dyan kasi sobrang obvious talaga kung ganon gagawin nila. Mga mahal sa buhay ni Emil ang next target. Oy, grabe naman to si Cathy Arig. Nako, ayan nga Sir Emil, patnubayan po kayo ni Lord at ng inyong buong pamilya. Napakalaking mga tao ang binangga mo. Nais yung lang ilabas ang katotohanan. Mga halang sadya ang mga kaluluwa na mga yan. Hindi pa nga na ano. Kayo talaga, no? Hindi pa nga allegedly pa lang. Tapos yung mga statement yun, ito mga netizen talaga. Reporter is always reporter. Mga ang buhay nila, itutuloy nila kahit kapalit ang kaligtasan because of their passion not only for the salary. So Lord, lang nakakaalam kung hanggang saan lang ang buhay ng tao. But anyways, good luck po Sir Emil and God bless. GMA, tulungan nyo si Sir Emil. Wag lang yung si Sir Emil lang ang nakakatanggap ng kung ano-ano. Ito pa. Mas protektahan natin si Eden Santos sa Net25. Ang GMA hawak yan ni LBM at protected niya ng mga Marcos admin. Ano ba naman yan? Siya pong una nag-interview sa whistleblower na nawawalang sabungero si Mr. Emil. Ito pa. Huwag na kayo manood ng GMA News dahil bias media sila. Baka binayaran sila ni Bangag. Huy, ano ba naman yan? Grabe naman kayo. Pero alam nyo, kabibig, may point talaga si Atong Ang. 'Di ba? Na before sana nilabas ni Emil ay sana nakuhaan din ng reaction si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Parang ano ba, documentary, 'di ba? Pero kung ano ang gusto ni Emil na baka scope to, malaking scope to kasi matagal na itong pinag-uusapan, may movie pa nga itong mga Sabongeros 2021 pa lang. Tapos I think that movie una pinigilan na hindi ipalabas, pero later on napalabas, pero may mga edited part na. So, ngayon, parang ang mga tao ay na-curious talaga kung ano-ano yan sa mga sabongeros. Lalo nang sinasabi na yung mga labi ng mga sabongeros ay itinapon sa Taal. So, the more people are curious about what happened to the sabongeros. Ngayon, si Mr. Emil may na-interview yung whistleblower at nadagdagan ang istorya, di ba? Na ganito, na ganyan, na sinuhulan, tapos 300 million, and so on and so forth. Tapos si Mr. Atong Ang nagpa-interview, nagpa-press con siya na hindi totoo, na sila ang totoong biktima
sa nangyayari ngayon. Tapos si Gretchen Barreto din, nagsalita na rin na kinilkilan si Gretchen Barreto ng 100 million para lang talaga, tawag dito, tumahimik daw. So yung anggulo, kabibig. So sana malutas ito ng DOJ, Department of Justice. Sila talaga ang pwedeng tutulong para masolusyonan, mabigyan ng sapat na tawag dito, justice yung mga sabongeros, lalo na ang pamilya ng mga sabongeros ngayon na I'm sure sabi nila nakikitaan na nila ng totoong liwanag, totoong ang kapayapaan na matutupad na ang kanilang hiling na sana malutas na at yung mga nakasala ay maparusahan. So kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito nitong istorya na nanganganib ang buhay ni GMA reporter, anchorman Emil Sumangil? At posible kaya konektado ito kay Atong Ang at Gretchen Barreto? Ako hindi ako naniwala sa ganun. Sabi nga ng isang comment dito na kung si Emil ang itsutugiin nila, natural, sino bang mananagot? Diba? So yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.